Amen po ba? So how many are ready for the Word of God? Manatili po tayo nakatayo. And memorize nyo na po tayo. Ilang linggo na natin pinag-uusapan. Hindi pa rin po tayo aalis sa Hebrews 11:6. Hallelujah. Dapat memorize na to. Come on, basahin po natin. Hebrews 11:6, go. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ilang linggo na po natin itong pinag-uusapan. And I think I will end here, no, sa ating series po about seeking God. Last week, we've talked about yung importance po, the rewards of seeking God. No? But I just want to expound doon po sa naka-underline dyan, the word diligently. Come on, say diligently. Ayan. So gusto ko pong bigyan to ng title, The Blessing of Spiritual Diligence. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba sa word ni Lord? Hallelujah. Let's bow our heads as we pray. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat. Thank you for your word to us this morning. We know that your word will not return to you void, but it will accomplish its purpose, oh God. So I pray that every heart will be opened, Lord God. Every heart will be attentive, oh God. I pray for listening ears, a seeking heart, oh God, this morning, that we will receive in full, oh God, lahat po ng nais nyo sa amin ngayon. God, I rebuke any distraction, oh God, sa lugar na ito, Panginoon. And we want to respond to your goodness by opening our hearts and receiving your word. Salamat po. Fill this room, God, with your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Once again, palakpakan po natin ang Panginoon. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And welcome once again to our Sunday worship experience. And I pray that nagising po kayo ng nasa tamang mood. Hallelujah. Knowing na Sunday ngayon. Hallelujah. At alam niyo po, dapat talaga maging intentional po tayo. I pray dun sa journey natin bilang isang Kristiyano ay onti-onti talagang nag-grow tayo by the grace of God. And from the start po, ay pinag-uusapan natin yung importance po ng seeking heart. Kaya po, isapuso natin tong word ng Panginoon at galawan natin. No, lahat po ng naririnig natin dito every Sunday, sana hindi papasok dito at lalabas sa kabila. But I pray that ma-store up yan sa puso natin para po tayo ay lumago. Dahil hindi natin alam kailan mo huhugutin yan, no? Sa oras po na kailangan natin. So again, let's talk about this idea of diligence. Nasabi po dun sa text natin, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Alam niyo po, not all English translation po ay they contain the word diligently. I want to share this with you. Itong word po na diligently, dyan po sa Hebrews 11:6, ay galing po sa Greek verb na exeteo, at ang meaning niyan is to search out. No? So pag sinasabi pong those who diligently seek Him, those who search out, no? They are searching out. At kung titingnan po natin sa King James Version, New King James, ginamit po yung word dyan na diligently seek. Sa ibang translation, sa Phillips translation, ay search for Him, those who search for Him. Kay Richmond, Latimore, those who seek Him out. Sa Living Bible po, ang sabi dyan is, sincerely look for Him. Not just simply looking for Him, but sincerely, diligently. Yan. Ano pa po? At sa NIV, ay nakasulat po dyan, is earnestly seek Him. So malinaw po, sa text mong ito, sinasabi po that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Gising po ba tayo? Malinaw, pinapakita po that God rewards diligence. Can you say that with me? 1, 2, 3. God rewards diligence. Ulitin po natin, hindi lahat nagsasalita. Yung iba nanonood lang. Come on, mag-engage kayo. Ay, wag lang.
Pumasok kang ganyan, lalabas kang ganyan mamaya. O kumusta yung church? Okay lang. Dapat mag-engage ka. Pag sinabing pumalakpak, tumayo, lumundag, mag-amen, maging gutom ka sa word. Alam niyo po yon. Kung may box dito, kung anong nilagay mo dyan, yan din yung makukuha mo. So kung wala kang gagawin ngayong umaga, lalabas ka, di ka mababago. O palakpakan natin yung Panginoon. Come on. Yugigin mo sa left and right mo, kami sabi mo mag-engage tayo. Come on, mag-engage tayo. Hallelujah. Come on, bawal pong aantok-antok. Come on, maingay po yung preacher nyo. So malinaw po, God rewards diligence. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. God rewards diligence. So, kung nire-rewardan daw po, ginagantimpalaan ng Panginoon ang diligence. Ang mga taong masisipag, ang mga taong masigasig na hinahanap ang Diyos. Ibig pong sabihin, kabaligtaran, ang mga taong tamad. Huy. Hallelujah. Yung mga taong pa-chill-chill lang, walang gustong gawin. Yung may mga take it easy attitude, those people who are lethargic will never be greatly rewarded by the Lord. Uulitin ko po. Sabi ng text that God rewards those who diligently seek Him. Masipag, masigasig. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon yung tatamad-tamad. Ayaw ng Panginoon yung wala kang ginagawa. Ayaw ng Panginoon yung nanunood ka lang. Wala kang binubungkal. Wala kang tinatrabaho. Wala kang ginagawa. Kasi hindi lang sinabi ng Panginoon, ginagantimpalaan yung mga hinahanap siya. Ang tanong, paano mo ba hinahanap ang Diyos? It doesn't mean that you're in church, you are already seeking God. It doesn't mean that you are doing these things para sa Panginoon. You are already seeking Him. At may seeking heart ka, hindi po. Hindi po yan automatic. Kaya nire-remind po namin kayo every Sunday dito, maging intentional tayo. You need to have a seeking heart. Tama po ba? So ayaw ng Panginoon yung tatamad-tamad. At ito po yun, tingnan natin, kung sa natural, sa mundo po natin ngayon, kung tayo po ay tatamad-tamad in the natural, wala kang kasig-kasigan, lagi kang late sa work mo, wala ka nang ganang pumasok, most likely, kung anong attitude mo in the natural will also be the same sa iyong spiritual na buhay. Bato-bato sa langit ang tamaan, magising ngayong umaga. Tama po. Kasi kung ano lang po yung, kung sa physical nga tatamad ka, paano ka magiging masipag bigla sa spiritual mo? Medyo, pastor, tama na. Masakit na yan. Tama po ba? Kaya kailangan tayong magising, mag-overflow pala yan sa lahat. At hindi magiging balanse na bigla lang tayong masipag sa spiritual at tamad tayo sa physical. Sa natural. Tama po ba? Lalo na kung meron tayong ugali na pibalabalugbog tayo mo yung Ginoo, mahirap po yan. For example, God tells you to do something, tapos hindi mo ginagawa. Either gagawin mo mamaya or hindi mo gagawin. Mahirap po maging Kristiyano na nakadepende sa feelings. You will obey. It feels right. Mm-hmm. If you don't feel like doing it, you will not do it. Mm-hmm. Mahirap po yung ganyang klaseng ugali. Yan, makinig. Yan ang hinding-hindi pagpapalain ng Panginoon. No wonder some of us, we've been waiting for that blessing for so long. Nag-church naman ako, pastor, hindi ko alam bakit, hindi ako but wala yung pinagpipray ko, ang tagal, nade-delay. Tingnan mo po, paano ba yung seeking mo sa Panginoon? Paano ba yung pag-uugali mo sa Panginoon? Hello? I'm saying this to you, church, this is the hour for diligence. Ito po yung oras para po maging masigasig tayo. Ito po yung oras na dapat maging masipag
tayo. Ito po yung oras na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na lumabas na tayo doon sa comfort zone natin. Hanggang last year, pinag-uusapan pa po natin yung comfort zone. Yung iba, I think, hindi pa po fully talaga nakakalabas at nagagawa yung gustong pagawa ng Panginoon. Tama po ba? Hindi naman yung katabi, bubuhay ka pa ba? Sabihin mo. Church, alam po ba natin that diligence is required for any success? Walang tao na lumago ang business niya na natulog lang. Wala kang nabalitaan na isang taong tamad, kagising, milyonaryo na. Wala po, lahat po nangangailangan ng diligence, kasipagan, ng hard work, kaseryosohan. Lahat pong yon ingredient po sa success. Same sa ating spiritual life. Same sa ating spiritual life. If you want to be rewarded, kailangan lagyan natin ng diligence. Sisimulan mo yan sa relationship mo kay Lord, sa mga spiritual disciplines mo, pagbabasa mo ng Bible, reading your word. Even yung Sunday, yung diligence. Itangya ka malilate pag Sunday. Lahat ng nalilate na magbabago na, say amen. God opposes the proud but gives grace to the humble. Pinapatawa ko lang po kayo at onting pinipitik ng slide. Diligence. Paano mo papakita yung excitement mo every Sunday? Darating ka tapos na yung praise and worship. Diligence. Wake up, church. Mas diligent ka ba sa pag-aaral mo kaysa sa Panginoon? Mas diligent ba dapat sa paggawa mo ng ibang bagay kaysa po sa Panginoon? Or para hindi mag-away, hindi natin pag-awayin yung spiritual at natural. Dapat po sa lahat ng bagay, excellent. Kung gaano ka ka-excellent sa pag-aaral mo, praise God, sa business mo, sa career mo, ganun ka din dapat ka-excellent sa Sunday mo. Kung excellent ka pumapasok, nag-aaral Monday to Friday, Monday to Saturday, din yung Sunday mo, dapat hindi ka rin malate dyan. Dapat excellent ka din dyan. Hallelujah! God is a rewarder of those who diligently seek Him. Yung phrase po na diligently seek, it means to zealously seek for something with all of one's heart, strength, and might. Kaya nga sinabi ko, kumusta yung pagsisik mo? May mo basta panto na ninggino? Seeking ay hindi lang just a breath prayer. No. Lord, thank you for this day. Oh God. Hallelujah. Lord, bless this day. Amen. I'm not making fun of that kind of prayer, but yung breath prayer na yon, dapat masyadong elementary yon. Dapat malampasan mo na yon. Sabi po dyan, zealously seek for something with all of one's heart, strength, and might. Buong puso, buong kalakasan. Ganyan po ba natin hinahanap ang Diyos? Ganyan ba tayo lumalapit sa Diyos? It presents the picture of one who seeks something so passionately and determinedly that he will literally exhaust all his power in his search. Natry nyo na po bang mawalan? Sino dito nawalan ng phone, nawalan ng wallet? Talagang pinost mo sa Facebook, lahat na social media. Talagang pinapost mo sa barangay, pinost mo sa poste. O nawalan na ng aso dito or what? Come on. Di ba? Meron ba naghahanap na natutulog lang at payapa ka? Lord, sana lumapit sitang wallet ko, kakuha mo wari. Di ba hinahanap mo? Di ba yung diligent, hindi ka mapakali? No ka rin yung ayayta. Lasa na yun. Uy. Lahat ng puso mo, lakas mo, binibigay mo sa paghahanap mo. Dapat daw ganun tayo sa paghahanap natin sa Panginoon. Come on! Hindi ka rin mapapakali. The problem nowadays is we are so superficial. Napakababaw na po natin ngayon. Hindi na tayo basta nabubusog. Or baliktad, mabilis na tayong mabusog. Hello?
Nandiyan po ba tayo? Yung word po na exeteo, again, it portrays such an earnest effort. Nandiyan kasaming idea of being hardworking, attentive, busy, constant, persistent po sa ating devotion at sa lahat ng ginagawa po natin. Hallelujah. At gusto ko pong i-connect ito, yung kahalagahan ng diligence natin sa ating, sabi ko nga, hindi lang po dapat diligence sa work, sa business mo, sa career mo, sa pag-aaral mo, at sa lahat ng ginagawa mo, dapat diligent din po tayo. Even, all the more na maging diligent tayo sa relationship natin sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo po, gusto ko pong i-highlight, Pastor, ano ba yung kahalagahan? Bakit natin pinagdidiinan itong importansya ng diligence? I want to ask a question right now. Church, sa tingin niyo po, what is the worst insult that can be offered to God? Ano kaya yung bagay na yon na pwede palang, hindi pala pwede, matindi na pwedeng, the worst thing na pwedeng ma-insulto ang Panginoon? Siyempre, sige po, other than sin or what? Though lahat naman po ng bagay na yan ay pwedeng talagang sin. But alam niyo po ba, gusto ko ma-open yung mind natin, the worst insult that can be offered to God is this: indifference. Alam niyo po yung meaning ng indifference? Pagka walang bahala. Lahat po ng mata. Gising po ba yung mga nasa taas natin? Come on. Alam niyo po yung meaning ng indifference? Pagka walang bahala. Kaya ang Kapampangan, ala kang pakialam. Kiber. Wala. Okay ka lang kahit saan. Wala. Hindi ka apektado. Yan po yung indifference. If you will try to search for the meaning sa dictionary, ang difference mong ibig sabihin, having no particular interest or sympathy. Unconcerned. Grabe. Ano pa po? Apathy. Complacency. Or worst of all, the hypocrisy of caring about God less than one gives the appearance of caring. Ibig sabihin po, lahat pong yan, no? Kawalang pakialam, hindi ka concerned, yan po daw yung matindi na pwedeng mag-insulto sa Panginoon, yung kawalan natin ng pakialam. Hello? Pagka walang bahala, I'm here to preach this na may pagmamahal sa bawat isa, na dapat po pag-pray natin at i-search natin yung puso natin kung tayo po ay meron ng apathy. Wala ka ang pakialam. Nasa church ka o wala, pareho lang. Hindi ka mag-nervyos. Alam mo kaya ka. Nagpe-pray ka or hindi, walang concern, hindi ka concerned dyan. Nagkakasala ka or hindi, nagpapatuloy ka sa kasalanan, wala kang concern dyan. Kapatid, this is a clear warning sign ngayong umaga. Yung kawalan mo ng pakialam, kawalan mo, wala kang bahala. Pagka walang bahala, is the worst insult that can be offered to God. Lalo na po sabi dito, worst of all, yung hypocrisy, pagpapanggap. Hello? Minsan parang ang lakas ng loob natin na magpanggap, knowing, or kahit minsan alam na natin na ang Diyos nakikita niya yung puso natin. Hello? Indifference. How can we try to fake it sa Panginoon? Sabi ng John 4:24, God is spirit. And He is looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Kaya po yung pagpunta pa lang natin dito, alam mo yon, ang Diyos po nakatingin sa puso natin. Tumitingin siya ng worshipers. Tumitingin siya ng seekers. Ang tanong, kapatid, anong estado ng puso natin ngayon? Ayaw pala ng Panginoon yung pagiging hypocrite. Mas matindi po yung salitang hypocrite sa Tagalog. Hipokrito. Pinapakita mo that you care about God,
na sa totoo ay wala ka naman pakialam. Wow. Hello. Hello. Kung titingnan niyo po sa Bible, the strongest language in the scriptures is almost always a rebuke of those who pretend to care but don't. Makikita mo po throughout the scriptures, yung mga matitinding rebuke ng Panginoon ay patungkol sa mga taong nagpapanggap. Hello? Malakay 1:10 and 13. Ito po matindi. How I wish one of you would shut the temple door so that these worthless sacrifices could not be offered. I am not pleased with you, says the Lord of Heaven's armies. Grabe. And I will not accept your offerings. Bakit po kayo sinabi ng Panginoon? Hindi ako nalulugod, hindi ako natutuwa sa mga binibigay nyo. Bakit po? You say it's too hard to serve the Lord, and you turn up your noses at my commands, says the Lord of Heaven's armies. Think of it. Tingnan niyo po yung ginagawa nila. Animals that are stolen and crippled and sick are being presented as offerings. Kahit alam nila na yung dapat mong inaalay sa Panginoon ay yung pinaka-the best, yung blameless, yung spotless, hindi walang sakit, hindi pilay. Dapat yun po yung ino-offer sa Panginoon eh. Pero tingnan niyo po kung paano kakapal na yung mga mukha nila na meron ng indifference, may apathy na hindi na nila nagagalang yung Panginoon. Ang binibigay nilang offering, ninakaw. Pilay, may sakit. Ano sabi ng Panginoon? Should I accept from you such offerings as this? Ask the Lord. Kaya mag-ingat din po tayo sa lahat ng ino-offer natin sa Panginoon. I'm not just talking about monetary or what. Even, alam niyo po, sabi ng Bible na tayo po yung buhay natin, ito yung dapat na buhay na alay. A living sacrifice. Ito, yung alay natin ngayon, buhay na natin. So kung buhay na natin, dapat pala yung best din yung ino-offer natin sa Panginoon. Hindi tira-tira, hindi tira-tirang oras. Hindi naman po bumaba yung standard ng Diyos. Ay, Pastor, Old Testament pa yun, nasa New Covenant na tayo. Sino nagsabi sa'yo na pwede na tayong mag-alay sa Diyos ngayon ng kahit ano? Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ako napipleased. Imagine that. Anong klaseng pag-uugali, anong klaseng puso na babastusin mo yung Diyos? We need to be very careful paano natin dapat ina-approach ang Diyos. Matthew 23:27-28. Woe to you, teachers of the law and Pharisees. Ito na naman. You hypocrites! You are like whitewashed tombs which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Kayong mga hipokrito, kayong mga nagpapanggap, nakala mo sa labas ay malinis, sa loob naman para kayong patay. Ganun yung pagkasabi nun eh. Pastor, ang harsh naman, o baka mas harsh pa nung sinabi ni Jesus to, nung nirebuke niya. Sa labas, mukha kayong okay sa loob. Look at that. Kaya dapat matanggal yung pagpapanggap natin. Saan natin galing yung yabang? Di ba, we're talking about pride din nung nakaraan kay King Uzziah. Yung pumunta ka lang dito na hindi ka prepared, hindi ka nagpe-pray or what? Parang nagiging mayabang ka na nun. Kaya ko na, Lord. Saan natin galing yung yabang natin na i-approach ang Diyos sa pamamaraan na gusto natin? Hello? In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Kaya nga sinasabi ng Bible in Proverbs 4:23, ano sabi doon? Above all else, guard your heart, for everything flows from it. Bantayan ang puso. Sa labas, pwede nating takpan ng makeup yan, takpan ng kasuotan yan, pwede mong i-fake yung pagsasalita mo. Pero ang Diyos nakikita niya yung puso mo. Ang Diyos nakikita niya kung anong totoong estado, laman ng puso.
Kaya yan po yung ayaw ng Panginoon. Yung maging hipokrito po tayo. Hello. Iiwan ko po sa iyo yan. Assess po natin. Ako ba na balik-balik dito every Sunday? Meron ba talaga akong pusong hinahanap ko ang Diyos? O nagiging relihiyoso lang ako? Tanong mo sa sarili mo yan. Ulitin ko po. Tanong natin sa sarili natin yan. Stop playing God games. Huwag tayong makipaglaro sa Panginoon. Now is the time na lumapit tayo dahil po maaluan niya yung Ginoo. Ano pa po yung ayaw ng Diyos? Lukewarmness. Nothing is worse than lukewarmness. Alam mo yun, yung nasa gitna ka? Revelation 3:15-16, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. Eka mapali, hindi ka sobrang init, hindi ka rin sobrang lamig. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Imagine, alam mo yon, kaya nga, di ba, yung pagiging tamad, yung nasa gitna lang. Pastor, di naman ako nagbabackslide. Di rin naman ako super duper init, nasa gitna lang. Nakikita mo naman ako dito, nag-church ako. Present ako every Sunday, Pastor. Hindi ka lang tinawag ni Lord para maging present dito every Sunday. You have a purpose. At dapat mong tayuan at lakaran at gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Ayaw ng Panginoon, nandito ka, okay? Wala ka dun sa pagiging backslide, nandito ka naman sa gitna. Chill lang, Pastor, chill lang. Okay lang ako, Pastor, mag-observe ako mo ganyan, tingin-tingin lang ako, chill lang ako dito. Hindi ka tinawag ni Lord, hindi namatay si Jesus sa krus para magpaka-chill-chill ka lang sa Christian life mo. Ayaw ni Lord yung lukewarm. Kailan ka pa siseryoso kay Lord? Kailan mo pa sisimulan maging diligent ka kay Lord? Pag nasa banig ka na ng karamdaman? Pag may oxygen na sa ilong mo at may singap-singap na kamo? Bisa akong mag-church, ngeni. Nung malakas ka, yung malakas ka, you don't care. I'm not saying this to condemn you. No. I'm saying this para malaman natin, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Now is the time. Umalis ka na sa katamaran mo, pagpagan mo na yan. Magsipag ka na. Tigilan mo na yung panood-nood. Tigilan mo na yung pa-obserba dito. Tinatawag ni Jesus dito, true disciples, hindi spectator. Di po ako galit. Amen. Di po ako galit, promise. So ang tanong, how can we avoid this disrespect to God? Ngayon pinag-usapan natin yung bakit na nakaka-insulto sa Diyos, yung indifference, yung apathy, kawalan mo ng pakialam, pagkawalang bahala, unconcerned with the things of God. How can we avoid this disrespect to God? And the answer is by seeking Him diligently. Tingnan niyo po to, sa dalawang magkarelasyon. Sino po dito naranasan niya na nung nasa stage ka na talagang sobrang in love ka, hallelujah. Talagang pantonan mo itang asawa mo. Or maybe nung nililigawan mo pa lang, hallelujah. Sino mga lalaki dito, taas kami, mga nanliligaw. Mga babaeng nanliligaw, babaan yung kamay nyo ha. Hindi ko yung kausap ko. Huwag kayong manligaw. Para sa lalaki lang to. Sino dito naalala niya? Taas kamay. Come on. Nung nililigawan mo, ayan, si Kix nagtatas ng kamay. Hallelujah. Sige po, mga matipunong, ayan na, nagtaasan na. Di ba? Naalala mo yon? Diyan go kang kape, kaya may lupa na. Hallelujah. Kalaguna. Nagsasaing ka, tumatagal yung pagsasaing mo eh. Wala nang kulay yung sinaing mo, kakabanlaw mo eh. Lagi mong gustong kausap siya. Kausap mo ng 3 oras,
kababa mo ng phone, kachat mo ulit, I miss you, mo pa, ay, katindi na. Naalala niyo yung time na yon? Kasi tingnan nyo, yun lang communication, nagsasabi siya na yung puso mo talagang hinahanap mo siya, in love ka sa kanya, gusto mo, sandali lang, kausap mo, di ba? Di ba dapat ganun din kay Lord? Di po ba dapat ganun din? Yung paghahanap natin sa Diyos ay meron din pong kahulugan yan. Guilty tayo, hinahanap natin Diyos pag emergency na. Ino-offer niya yung Ginoo, kailangan kong pamayad. Lord, kailangan kita. Lord, emergency na. Buhayin mo tong mahal ko sa buhay. Ba't doon natin hinahanap ang Diyos? Kung sa lahat ng panahon, available siya. Come on! Sa lahat ng season, available ang Panginoon sa lahat ng oras. So para po ma-avoid natin, maiwasan natin yung disrespect, it's time, church, to seek Him. Not just seek Him diligently. Pwede ba nating dagdagan yung pagsisik natin ng sincerity? Pwede ba nating dagdagan ng kaseryosohan, ng seriousness, ng decisiveness, ng passion, ng energy, kung paano mo inahanap yung bagay na nawawala? Pwede bang ganun din po tayo lumapit sa Panginoon? Pwede bang ganun din natin itrato yung Panginoon? And rest assured, sabi ng Bible, that if you will seek Him diligently, He will reward you. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. I want to share two basic components po ng diligence. First po, letter A, we must seek God fervently. Hallelujah. I love this word, fervently. Come on, say that with me, fervently. Pag sinabi pong fervently, with great intensity of spirit. Grabe. Feeling or enthusiasm. Nandiyan, buhay na buhay. Yung fervent, nag-aalab, nanggigigil. Grabe. Kung paano ka nanggigigil, makita mo lang siya, masulyapan mo lang siya, dapat ganun din po pala tayo sa Panginoon. Tama po ba? Church, our desire for God must be intense enough that it could be described as a hunger and a thirst. Ang ganda po kung paano ginagamit yung mga bagay sa natural, katulad ng uhaw at gutom, and then itatranslate mo doon sa spiritual na bagay. Maiintindihan mo yung longing. Maintindihan mo yung ganun pala yung intense nun, yung uhaw. Kasi alam mo yung nauhaw eh. Alam mo yung gutom eh, yung talagang nagutom ka ng sobra. So dapat yung desire po pala natin sa Diyos ay ganun din po ka-intense. Hello. Matthew 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Psalm 42 verses 1 hanggang 2 po, ano sabi dyan? Basahin natin. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Verse 2. For the living God, when can I go and meet with God? Mababasa mo pa lang po yung sinulat ni David, halatang kawayag yung ginawa. Talagang, yung intense longing. Hello? Ganyan po dapat sa pagsisik natin sa Panginoon, fervent. Pangalawa po, letter B, we must seek God faithfully. Come on, say faithfully. We must seek God faithfully in two different senses. First po, letter A, as faithful in the sense of truth. Katotohanan. Alam niyo po yung pagsisik natin sa Panginoon ay hindi lang basta imagination. Hindi po. John 4:24 sabi, God is spirit. And again, His worshipers must worship in the spirit and in truth. Sa spirito at katotohanan. Hallelujah. Nakabase tayo, hindi lang sa basta simpleng imahinasyon or anuman, sa katotohanan that God is spirit. Tama po ba? And also, second, makita po natin, the God who truly exists must be sought. If we believe that He exists, so dapat po lumapit tayo sa Kanya. Hanapin natin siya. And it is prerogative to stipulate how He may be approached.
Siya po ay nag-e-exist. So dapat hanapin natin siya. At dapat kung anong pagkakakilala natin, kung sino siya, ganun natin siya i-approach. Anong ibig sabihin po nito? Leviticus 10:3. By those who come near me, tinanong sabi ng Diyos, I must be regarded as what? As holy. And before all the people, I must be glorified. Tayo po ba? Lahat ng mata dito. Nire-regard po ba natin? Nandiyan pa ba sa kaisipan natin yan? Aware pa ba tayo? Conscious ba tayo na ang Diyos isa siyang banal na Diyos and I cannot simply approach Him sa pamamaraan na gusto ko? Hindi ko siya pwede lang basta. Alam mo yun, lapitan, no? Na basta lang, what? Kahit paano. Kasi tinaw niyo po tinaw mo, no? Papasok tayo sa church, example lang po to, sa church man or paglapit mo sa Panginoon sa prayer mo, kahit ano, pare-pareho lang po yan. Pero dapat the way mo nang ina-approach ang Diyos, hindi basta-basta. Hindi bara-bara. Kasi dapat po nandun yung awe, nandun yung reverence. Hindi ka pumunta ng Sunday na mag-church ka lang kasi, alam mo, mag-church ko po, pero yung nasa utak mo talaga, yung buong araw na to, pamamasyal lang. Mas excited pa ako sa gagawin ko after ng church. Kaya, okay lang. Dude lang ako dito. Mabilis lang naman to. Maingay pa tong nagpipreach. Hindi naman siguro makakatulog nito. Mga 1.5 hour lang. Mabilis lang. No? Tama po ba? Kung ang Diyos po ay banal, paano dapat tayo lumapit sa Kanya? Diba? Dapat hindi nawawala yung kaisipan mo, banal na Diyos to. Make sure lalapit ako sa Kanya, walang pride, walang pagpapanggap, because He is a holy God. So we must come to Him faithfully. And also, ano pa po? We must, but also faithful as, sa paglapit natin sa Kanya, maging tapat tayo as a lover with no competing loves. Lovers of Jesus. Si Jesus lang ba yung tunay na nagmamahal o yung minamahal mo? O meron pang ibang nakaupo sa trono ng puso mo? Hello? Dapat po sa pagsisik natin sa Panginoon siya lang. Parang yung dalawang magkarelasyon. Iya mo. Nakatingin ka lang sa Kanya. Hello? Hello? Mag-amen po lahat ng asawang lalaki, taas kamay. O yan, yung tingin sa asawa lang. Hindi sa asawa ng iba. Hindi sa sinumang babae. Wala na po nag-amen. Hallelujah. We need revival now. Altar call. Men, stand up. Tama. Maging faithful lover tayo. Wala dapat nakikipag-compete siya. Ano sabi ng James 4:4? Tingnan niyo po. Di lang basta ako sumisigaw dito. May mga backup po itong scriptures. Sabi pa dyan, you adulterous people. Basahin natin. 1, 2, 3, go. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Hindi nyo ba alam na yung pakikipagkaibigan sa mundo, magiging kaaway ka ng Diyos niyan? Hindi natin kaibigan yung mundo. Pero ngayon mga Kristiyano parang nagiging kamunduhan na rin. Anong sinasayaw ng mundo, sinasayaw na rin. Anong sinasabi ng mundo, sinasabi na rin. Anong ginagawa ng mundo, ginagawa na rin. Anong iniinom ng mundo, iniinom na rin. Di ba salt and light tayo? Huwag daw po tayong makipagkaibigan sa mundo dahil magiging kaaway ka ng Diyos. Mamili ka, kaibiganin mo ang Diyos, so gusto mo siyang maging kaaway. Hello? Ano pa po? James 4:8.
Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. At kukonek ko po ito sa number 2 natin. That's why we must seek God with single-mindedness. Walang paiba-iba. Ganyan eh. Hindi ka makinig. Hindi ka laban bawi. Hello. Kaya mga girls, yan yung tinitingnan nyo sa lalaki. Hindi laban bawi. Minsan pa-feel niya sa'yo, gusto ka niya, minsan hindi. Hindi pwede yung, kasi yung love po, hindi feelings yan, decision yan. Decision yan. Umihina yung amen ng mga lalaki. Hallelujah. Marami man kayong pinag-aawayan, decision yan na magstay ka. Decision yan na ipaglaban mo yung marriage mo. Hindi laban bawi. Hindi pagpapalay ni Lord yung double-mindedness. Paiba-iba ng isip, tapos ganun ka rin kay Lord. Minsan on fire ka, minsan hindi. Cha-cha, on fire, hindi. Minsan, attentive ako. Minsan, seryoso kay Lord. Pero minsan, hindi rin. Hindi po pwede yun. Sa relationship natin kay Lord, hindi laban bawi. Hindi okay ka pag may blessing, pag wala na. Hindi mo na makuha yung pinagpe-pray mo, tatakbo ka na. Iiwan mo na yung Diyos. Hindi na naman po ako galit. Amen. Single-mindedness. Ano pa? Wholeheartedness. Buo dapat. And purity of heart. Tama po ba? Ano sabi ng Matthew 5:8? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Deuteronomy 4:29, but it from you, there you seek the Lord your God, you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Ganyan po dapat. Kaya dapat pinipreserve natin yung puso natin. Yung pagka-in love mo kay Lord, hindi ka salawahan. Hello? Makinig. Lahat po alam ko po, medyo tumatagal ako ng onte, pero gusto kong bigyan ng focus po ito. Because we're living in the last of the last days. Last days na to. Marami na pong mga maglilipana sa mundo po natin na mag-o-offer kapalit ng Diyos. Kaya dapat yung pagiging in love mo kay Lord, ready kang paglaban mo yung mga sasabat. Ali, kini ko mo. Mag-o-offer sa yung pera, halika dito. Hindi, nung sinunod ko si Lord, nawala na yung love for money ko in Jesus' name. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Wala nang atrasan to. Hindi ako susuko. Pasanin ko man yung krus ko, mahirapan man ako, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Ganun nating malalamang patay na patay ka na kay Jesus. Yung value mo wala na sa bagay. Yung worth mo wala sa bagay. Wala sa like sa Facebook. Mag-ingat din tayo, pati sa Facebook, tanggalin nyo yung may spirito yan, yung vanity. Rebuke mo yung spirit na yan. Okay lang magpaganda, pero yung motibo mo sa pagpapaganda para mag-akit ka na ng likes mo, tsaka tigilan mo yan. Di nag-glorify si Lord dyan. Focus ka lang doon sa pinapagawa ng Panginoon. Hindi, kunin mo lahat ng likes ng mundo, yung like ng Panginoon, wala sa'yo. Kawawa ka. Hello? Nandiyan po ba tayo? Let's seek Him with all of our heart. I-pursue natin yung Panginoon. Kahit mahirap, pursue natin si Lord. Kahit masakit, kahit ma-persecute ka, kahit talikuran ka nila lahat, pursue mo si Jesus. Because in the end, you will see, He is worth pursuing. Makikita mo sa buhay mo, worth it lahat na sinuko mo kay Lord. Lahat ng pinagpalit mo para kay Lord. Lahat ng iniwan mo para kay Lord. Worth it lahat siya.
You cannot outgive God. Yung iniisip mong sayang, kapatid, hindi. Yung kaaway, yung nagpapaisip sa'yo na sayang yung iniwan mo. Paano sayang yung nasa past mo, yung future mo si Jesus? Palakpakan mo yung Panginoon. Hallelujah. So tatapusin ko na po mabilis. The difference that seeking God will make in our daily lives. Ano po ba yung difference na nagagawa nito sa pagsisik natin sa araw-araw na buhay natin? First, yung greater impact for good and on other people. Yung pagsisik pala, hindi lang po beneficial sa atin. Pero alam niyo po ba yung taong nagsisik sa Panginoon, antindi rin ang impact na nagagawa nito sa mga tao sa paligid niya. Ezekiel 36:23, I will show you how holy my great name is, the name on which you brought shame among the nations. And when I reveal my holiness through you, wow, grace ng Panginoon. I-reveal daw niya yung holiness niya sa pamamagitan mo before their very eyes, says the sovereign Lord, then the nations will know that I am the Lord. Tingnan niyo po yung biyaya ng Panginoon, ginagamit niya tayo. Gusto niyang pwede niya namang gawin yun without us Pero yung kasangkapan din ng Panginoon, ikaw, imagine mo, may mga taong mababagot lalapit sa Panginoon dahil sa kalwalhatian ng Panginoon na nakikita nila sa buhay mo. Elawari Tuki. Dati ikaw yung leader ng mga kwak-kwak. Mga balo din mabarkada yan maloko ya, lemenge may bayo ya. Dito to yung Gino. Kasi alam ko talaga yung Diyos na makapagpabago dito Iba yung ugali nito O sinong kalwalhatian yung may tataas at sinong pangalan? Sinong sisikat? Hindi ba si Jesus? Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah! Tingnan mo yung impact nun sa ibang tao pag sinisik mo yung Diyos. Pangalawa po, merong matinding malalim na kapayapaan that comes from knowing that we are finally doing what is right toward God. Alam mo yun po yung masarap dyan. Yan yung naisin natin. Huwag nating habulin yung ibang bagay. Kasi yung peace, isa yan sa mga matinding regalo ng Panginoon sa atin because He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Number 1 po yung na kailangan natin sa buhay natin, yung peace ng Diyos. At ang tao na hinahanap ang Diyos, sigurado yan may kapayapaan. May verse po sa Isaiah na nagsasabi, nabibigyan ka ng perfect peace ng Panginoon sa lahat ng tao whose minds are stayed on Him. Pag kaisipan mo daw, nakapako sa Kanya, ibig sabihin nun, nakapako, nakatingin, hinahanap mo siya. Anong result niyan? Kapayapaan galing sa Diyos. Kaya ang sarap may peace. Hallelujah. I want to declare this sa atin po na di ba? Ang gulo din. Nagugulumihanan. For the past years, isik mo si Lord with all of your heart, then you will experience peace na hindi mo pa naranasan sa buhay mo. I'm telling you, I'll guarantee you, mararanasan mo yan. Yung pagpayapa ka na, masarap nang maglakad kasama ng Panginoon. Hindi mo na iniisip anong sinasabi nito, anong ganyan. Dati kasi people pleaser tayo Kaya di ka makausbong, iniisip mo lahat ng sasabihin nila. Dapat God pleaser po tayo. Takot ako mapahiya, baka iwan ako ng kaibigan ko. Pag may kapayapaan ka na galing sa Panginoon, tuloy-tuloy ka lang lalakad, tuloy-tuloy ka lang susunod. Gagawin mo anong pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Mapaya ka or hindi, pasanin mo yung krus mo, anumang mangyari, ready ka na. And also, letter C, the deep joy that comes from taking part in the greatest adventure of all, and that is, matuto tayong maglakad, walking na may pananampalataya. Ang taong nagsisik sa Panginoon, sila po ang masaya, sila yung may matinding kapayapaan, at saka joy. Tignan mo yung katabi mo, kung joyful yan. Ang taong joyful, nagtitiwala yan kay Lord. Hello? Kahit maraming babayarin yan, tignan mo, nakangiti pa rin. Hallelujah. Bahala na, no? Ako na ni, but Lord, I trust you, Lord. Yan ang kaibahan natin sa mundo. Ikaw lang yung mapuputulan na nakangiti ka joke lang. Di ba? Nothing moves you. Tama po ba?
Alam mo, ayan mo, hanggang dito lang yung pagbabayad. Pag nasa langit, wala nang bayad sa kuryente. May solar doon, grabe. Nandiyan po ba tayo? As I end po, mabilisan, kanina pa po ako nag-i-end. Alam niyo po yung spiritual progress, ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ay resulta po yan ng discipline. Yung pagiging seryoso mo at paghahanap mo kay Lord, makinig. Yung pagiging seryoso mo na hanapin ang Panginoon, yan po yung magbubunga ng spiritual progress sa'yo. From this, ayan, lumalalim ka. 1 Timothy 4:15, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Maging diligent ka, maging masipag ka sa pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ibigay mo yung buong-buong ikaw. Tayo kasi problema, pasubok-subok ka kay Lord kaya wala ka nakikita. Totoo man. Pasubok-subok ka lang. Walang blessing sa pasubok-subok. Pasaw-saw-saw ka lang. Ay, tatakot ko pa. Saka na, baka hindi ako sure dito no? Oo. Lumusong ka dyan. Tumalon ka. Ibigay mo yung buong-buo mo. Huwag ka matakot. And then everyone will see your progress. 1 Corinthians 9:27. Ano sabi ni Pablo? I discipline my body like an athlete. Training to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Tingnan niyo po yan. No? May discipline. Again, kabaligtaran po niyan, wala tayong mapapanalunan kung wala po tayong disiplina, kung tamad tayo. Letter B, faithful stewardship of ourselves is the result of diligence. 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God. A worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Maging masigasig din po tayo to prove ourselves, to present ourselves approved to God. Na merong growth na makikita. Na pag tinanong ka din ng ibang tao, alam mong paglaban yung faith mo, alam mong explain sa kanila, ganito, ganyan. You're working hard para po maging growing, thriving, maturing na Christian ka. Hello? Dahil ayaw po natin na babalik ang Diyos at katulad ng mga parable, aabutan ka niya. Ligwak. Walang growth. Dahil sa takot mo, tinago mo yung talent sa lupa. At nung tinanong ka ng Panginoon, walang nangyari. Ayaw po natin na mangyari po yon. And lastly, letter C, God is greatly dishonored if we approach Him with anything less than diligence. Ito po yung connected dun sa sinabi natin kanina. Yung great insult ay yung pong indifference. At kabaligtaran po niyan, dapat po maging diligent tayo sa pagsisik sa Panginoon. So I hope po narinig nating mabuti kung anong sinasabi ng Diyos. Meron lang po lingkod ang Panginoon na ginagamit. But I pray na yung boses ng Diyos yung narinig natin ngayong umaga. Hindi po yung sigaw ko lang. Pwedeng sigaw ni Pastor pero sigaw na rin ng Lord yon sa'yo. To remind us all. Hindi po tayo maghihiwalay ng we feel bad. No? Hindi po ganun yung Panginoon Lalabas tayo dito na meron po tayong kumpiyansa. At meron po tayong, na-encourage tayo sa mga reminders ng Panginoon. For us not to feel bad, pero nabuksan yung kaisipan natin sa anong dapat nating gawin. Palakpakan po natin yung Panginoon. That's the end of my message po. Ngayong umaga, the blessing of spiritual diligence. So apply po natin ngayong week. Huwag niyo pong kalimutan, magre-remind na ako. Nag-open na po tayo ng ating midweek experience every Wednesday, 6:30 p.m. Ayan. Sino po nandito last Wednesday? Ayan. Yung iba po may mga work, we understand. Pero kung free ka, samahan niyo po kami dito. And we are praying sa mga companies, BPOs, call centers dito sa Clark, no, na maipon natin dito for God's glory. Amen. Yun lamang po. At maraming salamat po sa bawat isa. Palakpakan po natin yung Panginoon. Tatayo po tayo.